Things I wish I knew before coming to Canada. Ito yung mga bagay na sana ay nalaman ko bago ako pumunta ng Canada para hindi na ako masyadong nahirapan. Ito ay of course based on my experience living in Canada for over a decade. Number 1, pag sinabi nilang malamig, malamig. Sobrang lamig. Yung isusumpa mo yung sobrang lamig. Ganon. Kung manggagaling ka sa mainit na lugar, gaya ng Pilipinas, ay wala kang ka-idea sa malamig at snow. Taasan mo na lang yung expectation mo para hindi ka na masyashock pagdating mo ng Canada. Ngayon, ano ang dapat mong i-expect sa kung gaano kalamig? Pag sa kalagitnaan ng winter, lalong-lalo na sa mga areas other than BC or British Columbia, sa BC kasi or British Columbia, medyo mild ang kanilang winter compared sa rest of Canada. Pag winter time, pag lalabas ka, kailangan mo ng 3 or 4 layers ng damit bago ka makalabas kasi nga malamig. Panloob mo, of course, yung undies, next yung long johns mo, or yung parang leggings na sinusuot bago mo isuot yung pantalon or yung pants. And then, yung damit or shirt, and then jacket on top of it. Yung first time ko, nagsusuot din ako ng winter pants. Yung pang-ski, ganon, yung sobrang kapal. Plus, idagdag mo pa yung mga mittens or gloves. Minsan, 2 layers din yan. Yung manipis, tsaka yung panglabas, yung makapal. Idagdag mo pa dyan yung scarf na nilalagay mo sa leeg. At hindi pa tapos dyan yung toque or yung bonnet mo. At huwag din kalilimutan ang cover sa tenga mo. So, imaginein mo na lang, every time na lalabas ka ng bahay during winter, iisipin mo lang kung paano ka magre-ready, parang nakakatamad na. At hindi lang yon. Kapag napagpatong-patong mo na lahat yan sa katawan mo, super bulky at ang bigat. Para kang suman or astronaut. Number 2, kapag nagko-compute ka ng sahod mo, dapat sinasama mo sa computation ang kaltas sa tax. Okay, ito minsan nakakalimutan din natin. Kasi ako dati, syempre ang ganda i-compute kasi mataas nga ang palitan kung i-compare mo ito sa peso. Pero nakakalimutan natin i-compute ang tax. So andun na tayo sa expectation na ganito ang sahod ko. Hindi mo pa tinanggal dyan ng tax. So minsan doon ka nagbe-base ng budget ninyo, which is hindi naman dapat. Dapat i-base mo siya doon sa net income mo. So, make sure na next time na magko-compute ka ng sahod, ay ibawas mo na dyan lahat ng mga kaltas. Kasi, yun ang actual na take-home mo. Let's say, for example, $45 per hour. Tapos, 40 hours per week. $1,800 per week. Times 30 days, dapat $7,200. Hindi yun ang take-home mo. Kasi ang dami-daming kinakaltas sa sweldo mo at dapat alamin mo kung ano-ano ang mga kaltas na yan. For example, para magkaroon kayo ng idea, yun lang sa akin dati na nasa $45 per hour ako, around 45% ang kaltas sa sahod ko. Kasama na doon yung mga union dues, Canada pension plan, income tax, etc. The higher your income, the higher your income tax bracket. So kung iisipin mo, parang kalahati lang ang totoong take-home pay ko. Kumbaga sa bulsa, may 2 bulsa ka, no? Yung isang kamay mo nakasuot sa isang bulsa. Tapos, yung gobyerno nasa isang bulsa mo. Pero, hindi naman ako nagrereklamo or whatsoever. It is what it is. That's the rule. And of course, as a citizen of the country, we have to be obedient and abide by the rules. At least, di ba, nakikita at nafe-feel mo naman kung saan napupunta ang tax na binabayaran mo, unlike sa ibang lugar. We just have to be aware of this para hindi tayo ma-mistaken sa ating mga finances pag tayo ay nagko-compute at nagpa-plan. Number 3, malaki ang Canada. Alam nyo ba na sobrang laki ng Canada? Ang isang probinsya sa Canada ay mas malaki pa sa buong Pilipinas. For example, ang probinsya ng Alberta, pwedeng magkasya ang 2 Pilipinas. Ganun siya kalaki. So kapag pupunta ka sa katabing probinsya, 5 to 10 hours ang biyahe ng dire-diretso yan.
Kaya minsan, nag-eeroplano na lang papunta ng ibang probinsya para mas mabilis. At ito pa, ang mahal-mahal ng pamasahe sa eroplano kahit katabing probinsya lang ang pupuntahan mo. Kaya minsan, kapag may kakilala tayo na may mga kaibigan o kamag-anak sa Canada, ang tanong ko lagi, saan sa Canada? Kasi sobrang lalayo ng mga lugar. Sa sobrang laki ng land area ng Canada, maraming lugar ang bakante. Meron din mga programs ang government na namimigay sila ng mga lupa, but you have to live there at make use of the land like mag-farm ka ganyan. Mostly, ito yung mga lugar na wala masyadong tao or kokonti ang population. Number 4, dapat marunong ka sa pag-manage ng pera. Ito dapat aralin ninyo even kahit nasaan kayo sa mundo, nasa Pilipinas man or Canada. Need talaga marunong or pag-aralan natin i-manage ang ating finances. Sa Canada, very easy ang access sa mga credits and loans. Basta may trabaho ka, andyan na yung mga bangko na nag-o-offer ng mga credit cards, loans, at kung ano-ano pang mga pagkakautangan. I'm not saying that debt is bad. Just use it correctly and strategically. You can use it as a leverage, using other people's money to create passive income. For example, getting a mortgage to get a rental property and create passive income, like what I did. Now, if you want to know how I was able to get 5 properties in 2 years, watch this video right here. Lastly is dapat alam na natin sa umpisa pa lang kung ano ang plano natin. Bakit nga ba tayo pupunta ng Canada? Para gumanda ang buhay? Para makapagpadala ng malaki sa pamilya sa Pilipinas? Or para makapagpatayo ng bahay, makabili ng kotse, o makatira sa first world country? Makatikim ng first class na pamumuhay. Dapat alam natin ang mga goals natin para alam natin kung ano ang gagawin natin pagdating ng Canada. Let's say gusto mong makuha ang pamilya mo sa Canada. Dapat alamin mo na kung ano ang mga requirements para ma-meet mo kaagad yung mga yon. Kasi bago ka makapag-sponsor ng mga kamag-anak mo ay may mga certain requirements na dapat ay meron ka. Like your income, your status, etc. So, kung alam mo na ahead of time kung ano ang mga yon, mas madali mong makukuha yung goal mo. Next, kung gusto mong makabili ng bahay, alamin mo na agad dapat ang mga kailangan mong i-prepare para makabili ka ng sarili mong bahay sa Canada. Like your work, your income, your credit rating, etc. Meron ulit akong ginawang video about this kung gusto mong malaman kung ano-ano ang mga bagay na dapat mong gawin para makabili ka agad ng bahay sa Canada. Panoorin mo ito mamaya. So if you're new here, subscribe for more videos and let me know in the comment section where you are watching from. And if you want to learn more from me, watch this video next.